Magandang araw po. Ako si Dr. Ramon Bautista, isang eksperto sa politika, ekonomiya at seguridad. Ngayon, sa gitna ng isang higanteng pulbura na tinatawag nating gitnang silangan, nagaganap ang mga hindi kapani-paniwalang pangyayari na bumabaligtad sa kasaysayan ng pandaigdigang diplomasya. Ang mga strategists sa Washington at mga pinuno sa Europa ay sabay-sabay na nasa panik at hindi makakilos. Bakit kaya? Dahil ang lohika ng mga kanluraning superpower na pinaniniwalaan nilang ganap ay tuluyang gumuho. Kasalukuyan, ang Hormuz na siyang ugat ng buhay ng mundo ay mahigpit na nakatali. Ang Pangulong Trump ng Amerika ay hindi man lang maprotektahan ang sarili niyang barko ng kalakalan at nagkakalat ng panawagan sa iba't ibang bansa upang makabuo ng isang internasyonal na koalisyon. Ngunit sa matinding krisis na ito, isang bansa na hindi man lang nagpadala ng isang armored vehicle ang nakatanggap ng pagtrato mula sa Iran na masasabing immunity. Hindi ito ang Amerika na sumasamba sa lakas militar. Hindi rin ito ang Europa na puro salita lamang. At lalong hindi ito ang pinuno ng isang bansa na parang tapat na puppet ng Washington na abala sa pagpapalakas ng kapangyarihang militar. Ang bansang iyon ay ang Pilipinas. Ngayon, ang 26 na barko ng kalakalan na may Pilipinong nasyonalidad at 180 na tripulante na nasa mapanganib na lugar at ang lahat ng 13,000 Pilipinong naninirahan sa buong gitnang silangan ay kasama sa listahan ng pinaka-prioridad na proteksyon ng Iran. Ang hakbang na ito ng Pangulong Maria de la Cruz ay hindi lamang bunga ng swerte. Ang malakas na garantiya ng seguridad na ito ay direktang ipinangako ng gobyerno ng Iran. Ito ay isang kumpletong estratehikong pribilehiyo na hindi kailanman maaasam ng matagal ng kakampi ng Amerika. Hindi ito simpleng diplomasya na parang namamalimos para lang makakuha ng resources. Ito ay isang perpektong exception na nagpabaligtad sa kaayusan ng mundo. Kaya, kailangan nating magtanong ng isang napakabigat na katanungan. Bakit tinanggihan ng Tehran ang mapagmataas na kanluraning bansa at tinanggap ang kamay ng Pilipinas? Sa sitwasyong ito kung saan ang mga superpower ay walang magawa, ano ang tunay na pinagmulan ng kapangyarihan na nakatago sa likod ng nakakagulat na pagkakamayan na ito? Kung susuriin natin ang likod ng nakakamanghang diplomatikong realidad na ito, ang bigat ng sitwasyon ay higit pa sa pagkamangha. Ito ay nagpapatunay na ang geopolitikal na kaayusan ng mundo ay nagsisimula ng gumuho mula sa pundasyon nito. Ang kamakailang kilos ng Iran ay hindi kailanman isang pasibong hakbang gaya ng pansamantalang pagtigil sa mga opensiba laban sa kanluraning bansa. Ito ay nangangahulugan na isang malinaw, aktibo at napakagaling na binalangkas na mekanismo ng espesyal na proteksyon para sa mga ari-arian ng isang partikular na bansa, ang Pilipinas, ay nagsimula ng gumana. Sa mismong sandaling ito, sa Hormuz Strait, mahigpit na nagsasagawa ng pagtukoy ang regular na hukbo at Revolutionary Guard ng Iran. Kapag lumalapit ang mga barko ng kalakalan ng Amerika, Europa at ilang bansa sa Asya, nagsasagawa sila ng matinding banta gaya ng pagpuntirya ng mga baril at missile. Ngunit kapag lumalapit ang barko na may bandila ng Pilipinas, ganap nilang kinokontrol ang kanilang mga armas at binubuksan ang daan. Ito ay isang tunay na pagbibigay ng pribilehiyong militar na nagaganap sa mismong lugar ng paggamit ng puwersa, higit pa sa palitan ng diplomatikong salita. Hindi lamang ito usapin ng hindi pag-aresto sa barko. Ang pamunuan ng Iran ay nagtakda ng isang matatag na patakaran sa loob ng kanilang formal na mekanismo ng pagpapasya na ang Pilipinas ay isang kasosyo na dapat protektahan bilang pinaka-prioridad. Sa gitna ng kaguluhan ng digmaan, hindi lamang sila tinitingnan bilang hindi kaaway, kundi bilang isang mahalagang ari-arian na karapat-dapat protektahan. Sa kasalukuyan, ang 13,000 Pilipinong naninirahan sa mapanganib na gitnang silangan na ito at ang 26 na barko ng kalakalan ng Pilipinas na dumadaan sa Hormuz Strait na araw-araw ay bumubulabog sa ingay ng pagsabog at ang 180 na tripulante na sakay ng mga barkong iyon ay, sa kabalintunaan, tumatanggap ng pinakaligtas na proteksyon sa ilalim ng masusing pagbabantay ng mga autoridad ng militar ng Iran. Bukod pa rito, may isa pang katotohanan na ikinagulat ng mga makapangyarihang tao sa mundo. Ito ay ang pagkakaroon at nilalaman ng isang lubhang lihim na listahan ng emergency evacuation na inihanda ng Iran. Kung sakaling ang walang pakundangang operasyong militar ng Amerika at Israel
ay maging labas sa kontrol at ang buong rehiyon ay maging pugad ng digmaang sibil. Ang mga pangalan ng mga Pilipino ang siyang nasa pinakataas ng listahan ng mga dapat iligtas ng gobyerno ng Iran sa isang ligtas na lugar. Ang katotohanan ito ay nakumpirma ng mga ahensya ng intelihensya ng iba't ibang bansa. Sa panahon ng digmaan, ang bawat segundo ng oras ng paglilikas ay direktang nakaugnay sa buhay at kamatayan ng daan-daan, kung hindi man libu-libong tao. Habang ang mga mamamayan ng ibang bansa ay kailangang ipusta ang kanilang buhay sa mabagal na pagtugon ng kanilang embahada sa ilalim ng bumubuhos na misail, ang mga Pilipino ay binigyan ng espesyal na pasaporte upang makalikas sa lugar ng kaguluhan, sinasamahan ng lokal na awtoridad ng militar. Ito ay isang pambihirang pagtrato batay sa masusing estratehikong kalkulasyon higit pa sa tiwala sa pagitan ng mga bansa. Ngayon, tingnan natin isa-isa ang kalagayan ng kanluraning bloke na lubusang nababaluktot sa trahedya at nakakatawang dinamika ng kapangyarihan sa mundo, saan na naglaho ang dangal ng Amerika na ipinagmamalaki ang sarili bilang pinakamalakas sa mundo. Araw-araw, tinatawagan ng Pangulong Trump ang mga kaalyado mula sa Oval Office, sumisigaw na sumali sila sa Multinational Escort Coalition. Ngunit wala ng bansa ang nakikinig sa panawagan ng mapagmataas na imperyo. Ang bilyon-bilyong dolyar na ipinuhunan sa pinakamodernong armada at carrier strike groups ng Amerika ay hindi man lang makapagsagawa ng maayos na operasyon sa harap ng mababang gastos at mataas na kahusayan ng asymmetric warfare ng Iran. Ibig sabihin, manta ng malaking bilang ng drones at anti-ship ballistic missiles, kaya't sila ay effectively nakatali sa mga pantalan. Hindi man lang maprotektahan ang sarili nitong malaking tanker at nagbibigay ng iresponsableng direktiba sa mga pribadong kumpanya ng barko na mag-redirect ng ruta sa sarili nilang pananagutan. Iyan ang kahindik-hindik na kalagayan ng seguridad militar ng Amerika sa kasalukuyang taon ng Langtianling Arsleo. Nang ang presyo ng pandaigdigang krudo ay lumampas sa 100 bawat bariles at muling nagpakita ng senyales ng mabilis na pagtaas ng inflasyon sa Amerika, ang mga politiko sa Washington ay araw-araw na nagpapakita ng nakakahiya na pagtuturuan ng responsibilidad. Ang sitwasyon sa European Union ay mas malala, parang isang trahedya. Ang mga pinuno ng Europa, kabilang ang Pangulong Macron ng France at Chancellor Merz ng Germany, ay isa-isang humaharap sa mga kamera ng telebisyon at nagbabasa lamang ng mga pahayag na walang epekto na nananawagan sa magkabilang panig na pigilin ang paggamit ng puwersa. Ang mapagkunwari at walang kakayahang grupo ng mga burokrata na ito ay walang maisip na seryosong solusyon sa harap ng matinding krisis na malapit ng putulin ang kanilang ugat ng buhay pang-ekonomiya, ang supply ng enerhiya mula sa gitnang silangan. Habang ang bayad sa insurance, sa pagpapadala at aviation sa London at Rome ay tumaas ng mahigit 300% at ganap na sinisira ang kakayahan ng European manufacturing na bumangon muli. Ang mga opisyal na ito ay naghihintay lang ng utos mula sa Washington. Nakaramdam sila ng malaking kahihiyan at takot sa katotohanang ganap silang hindi kasama sa listahan ng proteksyon ng Iran, ngunit pilit nilang pinapanatili ang kanilang dangal sa publiko. Paano naman ang ating mga kapitbahay at ang mga bansang nangangarap na maging pinuno ng Asya? Ang pinuno ng isang bansa ay, simula pa nang maupo sa pwesto, puro salitang malakas na bansa ang bukang bibig, pinawalang bisa ang prinsipyo ng depensa at ipinagmamalaki ang sarili at abala sa pagpapataas ng badyet sa militar. Ngunit nang dumating ang tunay na pagsubok ng krisis geopolitikal, nabunyag sa liwanag ng araw na ang kanyang matapang na salita ay walang iba kundi isang tigre na gawa sa pulbura. Ang bansang iyon ay umaasa sa gitnang silangan para sa higit sa 90% ng supply ng krudo nito. Kung ang Hormuz Strait ay ganap na isasara kahit isang linggo lamang, ang gabinete ng bansang iyon ay kailangang magdeklara ng pambansang emerhensya at pag-usapan ng sistema ng rasyon na nagpapakita ng napakasensitibo nitong estrukturang pang-ekonomiya. Ang pamunuan ng bansang iyon ay kasalukuyang nagpupulong sa underground bunker ng Prime Minister's Office, nagsasagawa ng mga pulong ng National Security Council araw-araw, ngunit wala silang magawa. Ang mga tanker na may bandila ng bansang iyon ay nagpapanggap na ibang nasyonalidad o pumipili ng libu-libong kilometro na ruta sa paligid ng Cape of Good Hope na nagdudulot ng astronomical na gastos sa logistic.
Ang bansang iyon ay ganap na napunta sa estratehikong defensive sa higanteng chessboard na ito na pilitang ipaubaya ang sarili nitong kaligtasan sa awa ng ibang bansa. Sa kabilang banda, ang ating bansa, ang Pilipinas, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Maria de la Cruz ay nakalikha ng isang perpektong at natatanging espasyo ng kaligtasan na hindi nagawa ng anumang kanluraning superpower. Ang Administrasyong de la Cruz ay hindi sumama sa walang pakundangang militar na pakikipagsapalaran ng mga superpower sa ilalim ng pangalan ng alyansa. Tinanggihan nito ang pakikilahok sa mga walang uliran na koalisyong militar at gumamit ng napakalma at praktikal na diplomatikong taktika na nakatuon lamang sa pangangalaga ng pambansang interes at proteksyon ng buhay ng sariling mamamayan. Hindi tulad ng mga hangal na pinuno ng kanluran na gumagamit ng ideolohiya bilang panukat upang paghiwalayin ang kaaway at kaibigan at napupunta sa lusak ng digmaan, ang pamunuan ng Pilipinas ay naghangad lamang ng kinakalkulang praktikal na benepisyo at napatunayan ang sarili nitong halaga sa harap ng isang malaking puwersa ng kaaway. Bilang resulta, habang ang mga barko ng kalakalan ng mundo ay nanginginig sa takot sa pag-atake at hindi makalabas ng pantalan, ang mga barko ng kalakalan ng Pilipinas ay maringal na tumawid sa gitna ng Hormuz Strait na handa nang sakupin ang malaking benepisyo sa ekonomiya. Ang pag-unlad ng sitwasyong ito ay nagdulot ng malalang lamat sa mapa ng kapangyarihan sa mundo. Ang Washington ay nawalan ng biglaan sa matagal ng posisyon nito bilang huling tagapagtanggol ng pandaigdigang seguridad at supply ng enerhiya. Ang Europa, na sumipsip ng matamis na pulot sa ilalim ng payong ng lakas militar ng Amerika, ay lubusang natanto kung gaano ilusyon ang kanilang seguridad at ngayon ay nasa panik. Ang mga bansa na nagising mula sa walang kabuluhang ilusyon na kumakatawan sa Asya ay nararamdaman ang matinding kalungkutan ng pagiging isang islang bansa na walang tagapagtanggol at ganap na nakahiwalay. Ang mata ng mundo ay nakatuon sa Manila na siyang tanging gumagamit ng karapatan ng immunity sa gitna ng kaguluhang ito. Ito ay isang yugto sa kasaysayan kung saan ang sentro ng kapangyarihan ay mabilis na lumilipat mula sa lakas militar at alyansang militar patungo sa flexibility at estratehikong halaga. Upang maipaliwanag ang napakapambihirang prinsipyong ito, kailangan muna nating malinaw na suriin ang detalye ng mapanirang singil na kasalukuyang binabayaran ng mga mapagmataas na superpower ng kanluran at ang kanilang mga alipores. Sa pamamagitan lamang ng pagpapatunay ng kanilang mga kahindik-hindik na kabiguan na pinatunayan ng mga numero, natin makikita ang tunay na halaga ng kamangha-manghang pribilehiyo na nakamit ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang armada ng hukbong dagat ng Amerika sa pamumuno ni Pangulong Trump ay nagbabawas ng napakalaking gastos militar na humigit kumulang 15 milyon bawat araw o higit sa 60 bilyong Philippine pesos sa Hormuz Strait. Napipilitan silang magsagawa ng digmaang attrition na parang nagbubuhos ng tubig sa isang balde na walang ilalim kung saan nagpapaputok sila ng mga pinakamodernong missile na nagkakahalaga ng higit sa 4 milyon bawat isa upang pabagsakin ang isang murang drone ng Iran na nagkakahalaga lamang ng 12,000. Ang carrier strike groups ng Amerika ay napilitang umatras upang makalayo sa abot ng mga hypersonic anti-ship ballistic missiles ng Iran. Bilang resulta, ang bayad sa insurance para sa mga barko na may kanluraning nasyonalidad na binabayaran ng mga kumpanya ng barko sa buong mundo ay tumaas ng 400% sa loob lamang ng 3 linggo. Ang Financial Times, isang respetadong economic journal sa United Kingdom, ay matalim na pumuna sa sitwasyong ito na nagsasabing ang hegemonya ng Washington sa karagatan ay ganap na nadeklara ng bangkarote sa harap ng asymmetric tactics ng Tehran. Ang sitwasyon sa European Union ay mas malala pa. Ang Pangulong Macron ng France at Chancellor Merz ng Germany ay, sa harapan ng publiko, mahinahon na nananawagan para sa kapayapaan, ngunit sa ilalim ng kanilang mga paa ay mayroon ng malaking bolang apoy dahil sa sabay-sabay na pagkaparalisa ng Suez Canal at Hormuz Strait. Ang industrial na produksyon ng Germany na siyang puso ng European manufacturing ay bumagsak ng 12% kumpara sa nakaraang buwan at ang inflation rate dahil sa pagtaas ng presyo ng enerhiya ay umabot sa 8.5%. Ang modelo ng welfare state ng Europa
na pinananatili batay sa murang enerhiya mula sa gitnang silangan ay gumuho mula sa pundasyon nito. Paano naman ang ilang bansa na kusang nagpapakapapit sa Washington? Ang pagpapanggap ng kanilang pamunuan na nagpapalakpakan sa preemptive strike at pagpapalakas ng depensa ay bumagsak ng walang awa sa harap ng napakalaking epekto sa ekonomiya. Ang bansang iyon ay umaasa sa gitnang silangan para sa higit sa 90% ng supply ng krudo nito. Nang umabot sa pinakamataas na antas ang panganib sa Hormuz Strait, ang mga kumpanya ng barko ng bansang iyon ay napilitang pumili ng ruta sa paligid ng Cape of Good Hope. Ayon sa isang maritime analysis firm sa London, ang karagdagang gastos sa logistic at ang pinsala mula sa pagkaantala ng supply chain na kailangang bayaran ng industriya ng pagpapadala ng bansang iyon. Dahil sa pagpili ng rutang ito ay tinatayang umabot sa 5 trilyong Philippine pesos o humigit kumulang 10 bilyon sa unang quarter lamang ng 2026. Sa kabila ng pagiging nasa bingit ng pagtigil ng supply ng mga bahagi para sa pangunahing industriya ng pagmamanupaktura ng bansang iyon, ang kanilang pinuno ay patuloy lamang na naghihintay ng utos mula sa Amerika at hindi makabuo ng anumang sarili nitong diplomatikong pambihirang tagumpay. Kaya, habang nawawalan ng dangal ang Amerika sa militar, lumulubog sa ekonomiya ang Europa at isang bansa ang nagtatapon ng napakalaking yaman sa dagat, tanging ang Pilipinas lamang, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Maria de la Cruz, ang nakamit ng isang matatag na garantiya ng seguridad mula sa pinakamataas na pinuno at makapangyarihang tao ng Iran. Hindi ito nagkataon lamang o isang mababaw na kilos. Ito ay resulta ng masusing kinakalkula, lubhang walang damdamin at perpektong estratehikong pagsusuri ng gastos at benepisyo. Ngayon, tuklasin natin ang 4 na kamanghamanghang estratehikong dahilan kung bakit napilitan ng Iran na piliin ang Pilipinas. Una, ang Pilipinas ay hindi isang militar na kaaway sa Iran, isang napakasimpleng katotohanan. Nang lumala ang krisis, tahasan at walang takot na hiningi ng Pangulong Trump sa Pilipinas na sumali sa Multinational Escort Coalition at magpadala ng mga barkong pandigma. Ngunit matatag na tinanggihan ni Pangulong Maria de la Cruz ang ganitong hangal na kilos na magsasakripisyo ng lakas militar ng Pilipinas bilang bala para sa pagpapang-abot ng kapangyarihan ng ibang bansa. Mula sa pananaw ng pamunuan ng Iran, na araw-araw ay humaharap sa Israel at mga hukbo ng Amerika sa gitnang silangan at nananatili sa matinding tensyon militar, mayroon ba silang anumang dahilan upang gawing kaaway ang isang Asian economic powerhouse na hindi nagpapaputok ng baril sa kanila at palawakin ang digmaan? Wala. Nawalan ng ganap na dahilan ang Iran na atakihin ang mga barko ng kalakalan ng Pilipinas dahil lamang sa neutral na saloobin nito na hindi sumama sa opensibang militar ng kanluran. Sa pamamagitan ng hindi paghawak ng baril, nakakuha tayo ng pinakamalakas na kalasag. Pangalawa, ang Pilipinas ay hindi lamang isang mamimili ng langis para sa Iran, kundi isang industrial na kasosyo na hindi mapapalitan. Ang ekonomiya ng Iran ay matagal nang matanda na ang infrastruktura dahil sa mga kanluraning parusa. Kaya nilang kumuha ng krudo, ngunit lubhang kulang sila sa advanced na teknolohiya upang maproseso ito sa mga produkto na may mataas na halaga at bumuo ng mga kaugnay na infrastrukturang pang-industriya. Dito sumisikat ang lakas pang-industriya ng Pilipinas. Ang mga petrochemical complex ng Cayhin Industrial Zone na may pinakamataas na antas ng refinery sa mundo at ang pambihirang kakayahan sa paggawa ng barko at pagtatayo ng offshore plants na walang ibang bansa ang makakalamang ay ganap na infrastruktura na kailangan nilang makipagtulungan kapag ang Iran ay naging normal na bansa at nakalaya mula sa mga parusa. Hindi ito isang relasyon na pinagbuklod ng ideolohiya o relihiyon, kundi isang relasyon na lubusang pinagbuklod ng pera at teknolohiya. Ang pag-atake ng militar ng Iran sa mga barko ng Pilipinas ay walang iba kundi isang kilos ng pagpapakamatay na sisira sa kanilang hinaharap na kasosyo sa industriya at puputulin ang sarili nilang daan sa ekonomiya. Ito ang walang damdaming lohika ng palitan ng benepisyo na nagtatakwil sa ideolohiya. Pangatlo, ang lakas ng dalawahang channel ng dialogo na pinananatili ng gobyerno ng Pilipinas. Pinananatili ng Administrasyong de la Cruz ang matatag na balangkas ng Alyansang Pilipino-Amerikano, ngunit hindi kailanman sinara ang impormal na channel ng dialogo sa Tehran.
Maging sa kasalukuyang sandali kung saan ang Washington at Tehran ay nagpapaputok ng misail sa isa't isa at nagpapakita ng matinding puot, ang Pilipinas ay isa sa iilang bansa sa mundo na may kakayahang makipag-ugnayan sa magkabilang panig. Isang senior Middle East analyst sa Rand Corporation ng Amerika ang nagbigay ng mataas na pagkilala sa kamakailang ulat na nagsasabing, ang isang bansa na may malakas na depensa at lakas pang ekonomiya ngunit hindi nalulubog sa isang partikular na kampo at hindi nawawalan ng diplomatikong flexibility, ang Pilipinas, na nasa geopolitikal na fault line ng Timog Silangang Asya, ay, sa kabalintunaan, nagpapataas ng posisyon nito bilang pinakapinagkakatiwalaang impormal na tagapamagitan sa Middle East conflict. Mula sa pananaw ng Iran, sa halip na ang Amerika na unilateral na nagtutulak ng mga kahilingan o ang walang kakayahang Europa at ang mga puppet ng Washington, mas estratehiko para sa kanila na itakda ang Pilipinas bilang kanilang ligtas na zone dahil ito ay isang bansa na nakikipag-usap at posible ang makatwirang transaksyon. Pang-apat, dahil ganap nating sinamantala ang dilema ng Iran na hindi nila kayang ganap na harangan ang Hormuz Strait. Kung ganap na haharangan nila ang Hormuz Strait, titigil din ang kanilang sariling lifeline, ang pag-export ng krudo at guguho ang kanilang ekonomiya. Kailangan nila ng isang safety valve na magbabanta sa kanluran, ngunit kasabay nito ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong huminga. Ang Pilipinas ang napili bilang perpektong safety valve na iyon, sa pamamagitan ng paggarantiya sa pagdaan ng mga barko na may Pilipinong nasyonalidad. Nakakakuha ang Iran ng epekto ng pagpapadala ng isang mensaheng pampulitika sa internasyonal na komunidad na nagsasabing, hindi kami nagsasagawa ng walang pinipiling kontrol, kundi pumipili na kontrol at kami ay isang bansang may katuwiran. Ang pagprotekta sa Pilipinas ay naging isang kahanga-hangang common ground na siyang nagpapagtibay sa katatagan ng rehimen ng Iran. Bilang resulta, ang pambansang interes na nakuha ng Pilipinas ay hindi kapani-paniwala. Habang nagbubuhos ng dugo ang ibang bansa at nag-aaksaya ng astronomical na gastos sa logistic, ang mga kumpanya ng barko ng Pilipinas ay ginagarantiyahan ng eksklusibong ligtas na daan at binibigyan ng espesyal na insurance premium sa panahon ng digmaan na 70% na mas mura kumpara sa bago ang kaguluhan. Habang ang mga kumpanya ng barko ng ibang bansa ay nagbabayad ng multa sa mga consignee at nagpapaliko ng ruta, ang mga nangungunang kumpanya ng barko sa Pilipinas, tulad ng Aboitiz Transport System, ay nakakuha ng lahat ng volume ng logistic para sa direktang ruta na nagkokonekta sa Asya at Gitnang Silangan na nagtala ng nakakagulat na 350% na pagtaas sa operating profit sa unang quarter lamang ng 2026 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Hindi lang iyan, sa pagkawala ng ganap na kawalang katiyakan sa supply at demand ng enerhiya, ang mga kumpanya ng langis sa Pilipinas ay nakamit ang isang malaking tagumpay sa pamamagitan ng pagtiyak ng 6 na buwan ng matatag na strategic oil reserves sa pamamagitan ng long-term supply contracts sa Iran sa gitna ng baliw na presyo sa merkado na lumampas sa 100 bawat bariles. Habang ang isang bansa ay nagtatapon ng 10 bilyon sa daan, sinasipsip natin ang daan-daang bilyong dolyar na benepisyo sa ekonomiya na parang isang vacuum cleaner. Hindi tulad ng mga hangal na kilos ng kanluran na nakakulong sa ideolohiya at pangalan na nagpapatapon ng pera mula sa bulsa ng kanilang mga mamamayan, ang malamig at masusing estratehiya ni Pangulong Maria de la Cruz na nagbigay ng pinakamataas na prioridad sa praktikal na benepisyo at pambansang interes ay ganap na nagtagumpay. Wala tayong ipinadala na isang sundalo at walang pinaputok na isang bala, ngunit naprotektahan natin ang ating mga mamamayan at ari-arian mula sa pinakamalakas na kapangyarihan sa Gitnang Silangan at nakakuha ng napakalaking yaman. Ito ang rurok ng pragmatism na maipapakita ng diplomasya sa ika-21 siglo, ang pinakamalupit at pinakamaganda. At kapag ang isang partikular na bansa ay ginagarantiyahan ng eksklusibong seguridad sa gitna ng isang kaguluhan, lumilikha ito ng isang hindi mapigilang reaksyon ng takot at pagnanasa sa sistema ng internasyonal na komunidad. Ang mga kumpanya ng pagpapadala ng Amerika, Europa at ilang bansa na nagmamay-ari na nagkokontrol sa mga dagat ng mundo ay bigla na lamang napaharap sa takot ng pagkabangkarote.
Ang mga global marine insurance companies, kabilang ang Lloyd's of London, ay itinaas ang war risk premium para sa mga barkong kanluraning kampo na dumadaan sa Hormuz Strait mula sa 0,05%. Ang halaga ng barko sa isang antas na mula 5% hanggang 7% o ilang daang beses na mas mataas. Isang tanker ng krudo na nagkakahalaga ng 100 milyon na dati ay nagbabayad lamang ng labing 50,000 sa insurance sa isang beses na pagtawid sa kipot na ito, ay ngayon ay kailangang magtapon ng astronomical na halaga na 7 milyon hanggang 7 milyon sa daan sa isang beses na paglalayag. Ang ilusyon ng kalayaan sa paglalayag na ginagarantiya ng malakas na militar ng Amerika na laging binabanggit ni Pangulong Trump ay naging walang halaga sa harap ng malamig na kalkulasyon ng mga insurance brokers sa London. Hindi mahalaga kung gaano kagaling mangampanya para sa kapayapaan si Pangulong Macron ng France o Chancellor Merz ng Germany sa telebisyon, ang mga may-ari ng barko sa Europa ay hindi na makatiis sa tumataas na gastos sa logistic at araw-araw na nilulunok ang 10 milyong dolyar na pagkalugi habang nakatali ang 12 dosenang barko sa pantalan. Lalo na ang kalagayan ng pinuno ng isang bansa na laging ipinagmamalaki ang katatagan ng alyansang Pilipino-Amerikano at nagpapakapuno sa estratehiya ng Indo-Pacific ay labis na kahabag-habag. Ipinagmalaki niya ang pagiging isang malaking kapangyarihan militar at nagbuhos ng badyet sa depensa, ngunit napatunayan na ang mga barkong Aegis ng AFP ng bansang iyon ay walang silbi sa harap ng Hormuz Strait, na siyang ugat ng buhay ng bansa. Nang ang mga barko na may nasyonalidad ng bansang iyon ay lubusang inuri bilang target ng Iranian bombardment at pinatawan ng mapanirang insurance premium, ang mga pangunahing kumpanya ng pagpapadala ng bansang iyon ay nagtala ng kabuuang pagkalugi sa operasyon na lumampas sa 10 bilyon sa unang quarter lamang na nagtulak sa buong ekonomiya ng bansa sa lusak. Walang sinuman ang magpoprotekta sa mga barko ng bansang iyon at walang sinuman ang magdadala ng kargamento ng bansang iyon sa tamang oras. Ngunit sa gitna ng pagguho ng merkado na parang impyerno, tanging ang mga barko lamang na may bandila ng Pilipinas o may partisipasyon ng kapital ng kumpanya ng Pilipinas ang nagtatamasa ng hindi kapani-paniwalang pribilehiyo na masasabing Philippine Premium at maringal na tumatawid sa Hormuz Strait. Sa ilalim ng mahigpit na implicit na kontrol ng Iran Revolutionary Guard, ang War Risk Premium ay mahigpit na pinamamahalaan sa mas mababa sa 0.1%, halos pareho sa bago ang kaguluhan. Habang ang barko ng isang bansa ay sinisingil ng 1 milyon para sa pagtawid sa parehong dagat, ang barko ng Pilipinas ay nagbabayad lamang ng 100,000. Ang matindi at marahas na pagkakaiba sa gastos na ito ay nagdulot ng isang malaking Tokyo effect na nagpabagsak sa mapa ng global supply chain sa loob lamang ng ilang araw. Dito nagsisimula ang kahabag-habag at desperadong pagsisigaw ng mga superpower. Dahil imposible ang kaligtasan sa sarili, 2 dalang, 12 pangunahing bansa sa buong mundo ang nagtatapon ng dangal at pagmamataas at desperadong nagsisikap na sumilong sa ilalim ng ligtas na payong ng Pilipinas na hawak ni Pangulong De La Cruz. Ang mga pangunahing ekonomiya sa Asia at Europa at maging ang mga bansa na dati ay minamaliit ang Pilipinas ay nagbigay ng emergency order sa kanilang mga kumpanya ng barko upang makipagtugma sa armada at ruta ng Pilipinas sa anumang paraan. Ang 12 bansang ito ay hindi lamang sumusunod sa mga barko ng Pilipinas, ngayon ay nagbabayad na sila ng astronomical na karagdagang bayad upang ganap na ipaubaya ang transportasyon ng kargamento sa mga kumpanya ng barko ng Pilipinas o nagtatatag ng mga joint ventures sa huli upang sa anumang paraan ay makasali ang kapital ng Pilipinas sa kanilang mga barko. Hindi ito usapin ng logistic. Ito ay isang desperadong pakikibaka upang bilhin ang intangible na kalasag ng bandila ng Pilipinas gamit ang pera para sa kaligtasan ng bansa. Isang analyst sa Bloomberg ang nagpahayag kamakailan sa isang feature article. Sa Hormuz ngayon, ang pinakamalakas na armas ay hindi ang US aircraft carrier, kundi ang garantiya ng Philippine government o managed by Manila na nakasulat sa barko. Ang karagdagang kita sa ilalim ng pangalan ng security fee na binabayaran ng dola bansang ito upang sumunod sa supply chain ng Pilipinas ay umaabot sa isang nakakagulat na 45 bilyon
sa unang kalahati lamang ng 2026 sa industriya ng pagpapadala at pananalapi ng Pilipinas. Habang ang isang bansa ay nalulubog at bumabagsak, ang Pilipinas ay naging isang higanteng black hole na nangongolekta ng yaman mula sa buong mundo habang nakaupo lang. Ang pinakamatinding dagok ay natanggap ng Amerika. Ang nakakagulat na Tokyo Effect ngayon ay Manila Effect ay hindi lamang huminto sa pagnanasa ng mga negosyante, kundi ganap na binago ang kaisipan ng mga pangunahing kapangyarihan sa gitnang silangan. Ang Saudi Arabia, United Arab Emirates at ang iba pang mayayamang bansa sa gitnang silangan ay matagal nang nakatipon ng malaking halaga ng oil money sa ilalim ng payong ng seguridad ng Amerika. Ngunit sa pamamagitan ng pangyayaring ito, lubos nilang natanto na sa krisis na sitwasyon, ang hukbong Amerikano ay hindi man lang makakaprotekta sa kanila. Sa halip, ito ay magiging target ng Iranian missiles at isang walking time bomb na magpapalit sa buong rehiyon sa isang powder keg. Ang hindi mahulaan na kilos at mapanlabang sa loobin ni Pangulong Trump ay nagdulot ng malalim na pagkabigo at takot sa mga monarko ng gitnang silangan. Sa kabilang banda, ang Pilipinas, na hindi nagbigay ng anumang banta militar, ay ang tanging bansa sa rehiyon na may perpektong komunikasyon sa Iran at kasabay nito ay kontrolado ang pangunahing industriya ng kanluraning kampo, ay lumitaw bilang isang tagapagligtas na nasa ganap na ibang dimensyon. Ang Prince Salman ng Saudi Arabia at Pangulong Mohammed bin Zayed ng UAE ay, sa pamamagitan ng underground channels, nakarating sa isang estratehikong kasunduan na upang malutas ang stalemate sa Hormuz at matiyak ang matatag na minimum na dami ng pag-export ng enerhiya. Kailangan nilang ganap na umasa sa diplomatikong pamamagitan ng Manila at sa supply chain na pinamumunuan ng Pilipinas sa halip na sa puwersa ng Washington. Isang senior research fellow sa Royal United Services Institute for Defense and Security Studies ng United Kingdom ang nagpuna. Ang mga monarko ng gitnang silangan ay hindi na naghihintay ng tawag mula sa Washington. Nagmamadali silang magpadala ng mga sugo sa Manila. Ito ang pinakamalalang senyales na ang eksklusibong sistema ng seguridad sa gitnang silangan sa ilalim ng Pax Americana na pinananatili sa loob ng kalahating siglo ay guguho. Ngayon, ang global energy supply chain ay lubusang nakatuon sa Pilipinas, nakasentro sa Pilipinas, abnormal na nababaluktot at muling inaayos. Ang supply at demand ng krudo, transportasyon sa dagat, maritime insurance, at ang lahat ng financial settlements na sumusuporta sa mga ito, ang lahat ng kapital at logistics sa mundo ay nagmamadaling dumagsa lamang sa mga ligtas na ruta na hindi kasama sa target ng atake ng Iran. Ibig sabihin, ang mga ruta na kasama ang mga elemento ng Pilipinas. Ito ay isang fenomena na nasa ibang dimensyon mula sa mga alyansang militar na pinagbuklod ng mga baril at kanyon noong Cold War. Isang 21 siglo na uri ng estratehikong security alliance na nakasentro sa Manila ay natural na nabuo kung saan ang mga bansa ay kusang lumuluhod at sumasali sa ilalim ng impluensya ng Pilipinas na pinapagitna ang benepisyo ng napakalaking seguridad. Habang ang Amerika ay nagkakamali sa pagtawag sa kalayaan sa paglalayag, ang Europa ay nagpapakita ng sukdulang kawalan ng kakayahan at isang bansa ang umabot sa sarili nitong limitasyon at nagpapakamatay. Ang Pilipinas, na armado ng matinding neutralidad at praktikal na benepisyo, ay nakamit ang isang himala ng pagbaligtad ng kapangyarihan sa pamamagitan ng paggawa ng 12 bansa sa mundo at 3 pangunahing bansa sa gitnang silangan bilang bahagi ng istruktura ng kanilang supply chain. Ang masusing estratehiya ng Administrasyong De La Cruz ay higit pa sa pagpapalaki ng benepisyo ng ekonomiya ng bansa. Ang Pilipinas ay umunlad sa isang toll gate na kailangang daanan ng ibang bansa upang mabuhay sa gitna ng bumubuhos na pandaigdigang krisis at isang sagradong santuaryo na walang sino man ang maglakas loob na hawakan. At kapag ang isang partikular na bansa ay lumampas sa mga kabiguan ng mga superpower at humawak sa ganap na kapangyarihan sa global logistics at kaligtasan, ang mga batayang patakaran ng internasyonal na politika at ang lohika ng kapangyarihan na pinaniniwalaan ng sangkatauhan bilang normal ay nagsisimula ng isang nakakatakot na seismic shift. Ang isang sitwasyon na libu-libong beses na mas nakakatakot
kaysa sa apoy ng digmaan o sa trajectory ng missile ay ang katotohanan na ang batas ng global hegemony game ay ganap nang nabaligtad. Ipinagkakamali pa rin ng Pangulong Trump at ng ilang short-sighted na politiko na makokontrol nila ang mundo sa pamamagitan ng bilang ng aircraft carriers o astronomical na budget sa depensa. Ngunit ang katotohanan na pinatunayan ng Hormuz Strait sa buong mundo noong Marso 2026 ay lubusang sinira ang kanilang mapagmataas na pagmamataas militar. Ang pinakapanganib ay hindi ang kaguluhan mismo kung saan lumilipad ang mga bala. Ang tunay na pinagmulan ng takot na lumalamon sa Washington at Europa ay ang pagguho ng mapagmataas na kaayusan na nakasentro sa kanluran na nagpatuloy sa loob ng daan-daang taon at ang pagsisimula ng isang bagong patakaran na pinamumunuan ng Pilipinas, armado lamang ng masusing kalkulasyon at praktikal na benepisyo. Ang unang nakakatakot na katotohanan na nabunyag ay ang pinagmulan ng kapangyarihan sa mundo ay hindi na nasa lakas ng military destruction. Ang tunay na kapangyarihan ngayon ay nagmumula sa napakalaking diplomatikong impluensya na kinikilala bilang katanggap-tanggap ng magkabilang panig ng kaaway. Ang pinuno ng isang bansa ay, simula nang maupo sa pwesto, puro sariling depensa at pagtaas ng budget sa depensa ang sinisigaw at ipinagmamalaki ang sarili bilang isang malaking kapangyarihang militar, ngunit ang kanyang lambing yaman bilyong modernong Aegis Fleet ay hindi man lang makalapit sa Hormuz Strait at naitabi sa sulok ng silid. Ang hukbo ng bansang iyon na nagbabawas ng daan-daang bilyong dolyar sa maintenance cost bawat taon ay napatunayan sa buong mundo na ito ay walang iba kundi isang pinakamahal at walang kakayahang tumpok ng bakal na hindi man lang maprotektahan ang isang patak ng krudo na siyang kailangan para sa kaligtasan ng bansa gamit ang sarili nitong kapangyarihan. Sa kabilang banda, ang Pilipinas na hindi nagsakripisyo ng isang barkong pandigma at lubusang tinanggal ang lahat ng hindi kinakailangang provokasyon militar, ay nakakuha ng matatag na tiwala mula sa magkabilang panig sa pamamagitan ng diplomatikong patakaran ng dialogo ni Pangulong De La Cruz at maringal na tumayo sa sentro ng pinakamalakas na kapangyarihan. Ang ikalawang seismic shift ay ang ganap na pagkabangkarote ng eksklusibong karapatan ng Amerika sa pagprotekta ng enerhiya sa dagat na nagpatuloy sa loob ng nakaraang 80 taon. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga barko ng kalakalan sa mundo ay nabuhay sa ilalim ng payong ng hukbong dagat ng Amerika, nagbabayad ng toll. Ngunit ngayon, kahit na desperadong sinisikap ni Pangulong Trump na mag-organisa ng isang koalisyon at humihingi ng tulong sa internasyonal na komunidad, maging ang mga pangunahing kaalyado tulad ng Saudi Arabia at UAE ay nagdududa na sa lumang payong ng Washington at tumatalikod. Ang formula ng Pax Americana, na siyang puso nito, ang palitan ng seguridad ng Amerika at langis ng gitnang silangan, ay walang awa na napunit. Sa vacuum ng kapangyarihan na naiwan ng nawalan ng kontrol ang armada ng Amerika at tumakas, ang nakakagulat na pumalit ay hindi isang imperialistang bansa na gumagamit ng puwersa, kundi ang Pilipinas, na isang kakaibang pangatlong manlalaro na lumitaw sa kasaysayan. Ito ay isang makasaysayang sandali kung saan ang security cartel na eksklusibong hawak ng Amerika ay nasira at ang Manila ay legal na humawak sa kapangyarihang iyon. Pangatlo, ang Pilipinas ay hindi na lamang isang kalahok sa diplomatikong yugto, kundi ang posisyon nito ay tumaas ng patayo sa isang mandatory gatekeeper na kailangang daanan ng lahat ng bansa sa buong mundo upang gumana ang kaayusan ng mundo. Ang Manila ay hindi bulag na lumuhod sa ideolohiya ng isang partikular na kampo. Ang Pangulong Macron ng France at Chancellor Merz ng Germany na naging alipin ng ideolohiya ay nagpapanggap na marangal sa harap ng publiko at kinokondena ang Iran, ngunit sa loob ay desperadong pumipila upang pumasok sa supply chain ng Manila at diplomatikong channels upang madala ang enerhiya ng gitnang silangan sa Europa. Ang European Central Bank ay pesimistang nagtataya na ang direktang at hindi direktang gastos at ang laki ng impormasyon sa kalakalan na kailangang bayaran ng mga pangunahing bansa sa Europa bilang kapalit ng pagsama sa supply at security. Network ng Pilipinas upang mabuksan ang Hormuz na barado ay aabot sa 85 MMU sa taong 2026 lamang. Hindi natin hinawakan ang kanilang mga leeg at inuga sila
Ngunit nakakuha tayo ng isang kamangha-manghang ganap na kapangyarihan na kailangan nilang kumuha ng pahintulot mula sa Pilipinas upang mabuhay. Beijing ang Washington, Tehran at Brussels. Ang ika-4 na inobasyon ay ang nakakatakot na pagsabog ng halaga sa ekonomiya at diplomasya na nilikha ng walang uliran na estratehikong monopolyo na ito. Ayon sa pinakabagong ulat sa Geopolitical Analysis na sama-samang inilabas ng Royal United Services Institute, isang respetadong think tank sa United Kingdom at ng mga financial institutions sa Wall Street, pagkatapos ng paglala ng Hormuz Crisis, sa loob lamang ng 3 linggo, ang pandaigdigang geopolitical influence ng Pilipinas ay umakyat ng patayo ng isang walang uliran na 240%. Mga kaibigan, ang bilang na 240% na ito ay hindi lamang isang istatistika para sa mga iskolar. Nangangahulugan ito na ang Pilipinas ay maaaring gamitin ang napakalaking economic advantage na humigit kumulang tilaman 450 bilyon taon-taon bilang isang armas na maaari nitong gamitin ng malaya sa iba't ibang trade at technology negotiations sa hinaharap. Sa harap ng higanting premium na ito, ang mga bansa na kalaban ay bumabagsak na parang mga dahon sa hangin ng taglagas. Ang halaga ng pera ng isang bansa ay bumagsak ng 18% sa isang iglap dahil sa kawalang katiyakan sa supply at demand ng enerhiya mula sa gitnang silangan at sa kawalan ng kakayahan ng pamunuan, at may banta pa ang national bankruptcy. Ang euro ng Europa ay bumaba din ng higit sa 10% at ang napakalaking yaman ay naglaho. Sa kabilang banda, ang halaga ng Philippine peso at ang financial market ng Manila ay sa likod ng 240% na ganap na security premium na ito, nagbago sa pinakaligtas na investment destination sa mundo at sa loob ng isang buwan, mula nang magsimula ang krisis, sinipsip nito ang 210 bilyon na pandaigdigang hedge funds at foreign direct investment na parang isang black hole na puwersahang lumikha ng pinakamalaking financial boom sa kasaysayan. Ang ikalima at pinakamahalagang pagguho ng sistema ay ang katotohanan na ang paradigma ng mundo ay ganap ng napalitan mula sa military alliances patungo sa supply chain stability alliances. Mula pa noong panahon ng Cold War, ang kaayusan ng lumang panahon na pinamumunuan ng Washington at ng Alyansang Pilipino-Amerikano ay batay sa barbarong pagkakaisa ng pagtutok ng baril sa kalaban at sabay-sabay na pagbuhos ng dugo. Ngunit sa apoy ng Hormuz, ang halaga ng military alliances na iyon ay ganap na nawala. Sa gitna ng trahedyang digmaan, kung saan 800,000 refugee ang lumitaw sa Europa at maraming buhay ang nasawi sa Lebanon, ang mga bansa na nagbabahagi ng armas ay naging target at lubusang nawasak at napilitang magbayad ng malaking singil. Ngayon, itinatapon ng mundo ang mga imperyo na nagpipilit na humawak ng baril at kusang bumubuo ng isang bagong uri ng interest group na nagpipili sa Pilipinas bilang pinuno na magagarantiya ng ligtas na supply ng logistik at enerhiya na siyang ugat ng buhay. Ang nakakagulat na fenomena kung saan 12 bansa ang nagtatago sa likod ng armada ng Pilipinas at ang oil money ng gitnang silangan ay nagnanais ng pamamagitan ng Manila ay ang simula ng paglitaw ng isang bagong imperyo ng ika-21 siglo, isang supply chain alliance na nakasentro sa Manila na kumokontrol sa mundo sa pamamagitan ng sistema, hindi sa pamamagitan ng puwersa. Habang ang Amerika ay nagkakamali sa pagtawag sa kalayaan sa paglalayag, ang Europa ay nagpapakita ng sukdulang kawalan ng kakayahan at isa bansa ang umabot sa sarili nitong limitasyon at nagpapakamatay. Ang Pilipinas, na armado ng matinding neutralidad at praktikal na benepisyo, ay nakamit ang isang himala ng pagbaligtad ng kapangyarihan sa pamamagitan ng paggawa ng 12 bansa sa mundo at 3 pangunahing bansa sa gitnang silangan bilang bahagi ng istruktura ng kanilang supply chain. Ang masusing estratehiya ng Administrasyong De La Cruz ay higit pa sa pagpapalaki ng benepisyo ng ekonomiya ng bansa. Ang Pilipinas ay umunlad sa isang tollgate na kailangang daanan ng ibang bansa upang mabuhay sa gitna ng bumubuhos na pandaigdigang krisis at isang sagradong santuaryo na walang sinuman ang maglakas loob na hawakan. At kapag ang isang partikular na bansa ay lumampas sa mga kabiguan ng mga superpower at humawak sa ganap na kapangyarihan sa global logistics at kaligtasan, ang mga batayang patakaran ng internasyonal na politika at ang lohika ng kapangyarihan
na pinaniniwalaan ng sangkatauhan bilang normal ay nagsisimula ng isang nakakatakot na seismic shift. Ang isang sitwasyon na libu-libong beses na mas nakakatakot kaysa sa apoy ng digmaan o sa trajectory ng missile ay ang katotohanan na ang batas ng global hegemony game ay ganap ng nabaligtad. Ipinagkakamali pa rin ng Pangulong Trump at ng ilang short-sighted na politiko na makokontrol nila ang mundo sa pamamagitan ng bilang ng aircraft carriers o astronomical na budget sa depensa. Ngunit ang katotohanan na pinatunayan ng Hormuz Strait sa buong mundo noong Marso 2026 ay lubusang sinira ang kanilang mapagmataas na pagmamataas militar. Ang pinakapanganib ay hindi ang kaguluhan mismo kung saan lumilipad ang mga bala. Ang tunay na pinagmulan ng takot na lumalamon sa Washington at Europa ay ang pagguho ng mapagmataas na kaayusan na nakasentro sa kanluran na nagpatuloy sa loob ng daan-daang taon at ang pagsisimula ng isang bagong patakaran na pinamumunuan ng Pilipinas, armado lamang ng masusing kalkulasyon at praktikal na benepisyo. Ang unang nakakatakot na katotohanan na nabunyag ay ang pinagmulan ng kapangyarihan sa mundo ay hindi na nasa lakas ng military destruction. Ang tunay na kapangyarihan ngayon ay nagmumula sa napakalaking diplomatikong impluwensya na kinikilala bilang katanggap-tanggap ng magkabilang panig ng kaaway. Ang pinuno ng isang bansa ay, simula nang maupo sa pwesto, puro sariling depensa at pagtaas ng budget sa depensa ang sinisigaw at ipinagmamalaki ang sarili bilang isang malaking kapangyarihang militar. Ngunit ang kanyang 15 bilyong modernong Aegis Fleet ay hindi man lang makalapit sa Hormuz Strait at naitabi sa sulok ng silid. Ang hukbo ng bansang iyon, na nagbabawas ng daan-daang bilyong dolyar sa maintenance cost bawat taon, ay napatunayan sa buong mundo na ito ay walang iba kundi isang pinakamahal at walang kakayahang tumpok ng bakal na hindi man lang maprotektahan ang isang patak ng krudo na siyang kailangan para sa kaligtasan ng bansa gamit ang sarili nitong kapangyarihan. Sa kabilang banda, ang Pilipinas, na hindi nagsakripisyo ng isang barkong pandigma at lubusang tinanggal ang lahat ng hindi kinakailangang provokasyon militar, ay nakakuha ng matatag na tiwala mula sa magkabilang panig sa pamamagitan ng diplomatikong patakaran ng dialogo ni Pangulong De La Cruz at maringal na tumayo sa sentro ng pinakamalakas na kapangyarihan. Ang ikalawang seismic shift ay ang ganap na pagkabangkarote ng eksklusibong karapatan ng Amerika sa pagprotekta ng enerhiya sa dagat na nagpatuloy sa loob ng nakaraang 80 taon. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga barko ng kalakalan sa mundo ay nabuhay sa ilalim ng payong ng hukbong dagat ng Amerika, nagbabayad ng toll. Ngunit ngayon, kahit na desperadong sinisikap ni Pangulong Trump na mag-organisa ng isang koalisyon at humihingi ng tulong sa internasyonal na komunidad, maging ang mga pangunahing kaalyado tulad ng Saudi Arabia at UAE, ay nagdududa na sa lumang payong ng Washington at tumatalikod. Ang formula ng Pax Americana, na siyang puso nito, ang palitan ng seguridad ng Amerika at langis ng gitnang silangan, ay walang awa na napunit. Sa vacuum ng kapangyarihan na naiwan, nang nawalan ng kontrol ang armada ng Amerika at tumakas, ang nakakagulat na pumalit ay hindi isang imperialistang bansa na gumagamit ng puwersa, kundi ang Pilipinas, na isang kakaibang pangatlong manlalaro na lumitaw sa kasaysayan. Ito ay isang makasaysayang sandali kung saan ang security cartel na eksklusibong hawak ng Amerika ay nasira at ang Manila ay legal na humawak sa kapangyarihang iyon. Pangatlo, ang Pilipinas ay hindi na lamang isang kalahok sa diplomatikong yugto, kundi ang posisyon nito ay tumaas ng patayo sa isang mandatory gatekeeper na kailangang daanan ng lahat ng bansa sa buong mundo upang gumana ang kaayusan ng mundo. Ang Manila ay hindi bulag na lumuhod sa ideolohiya ng isang partikular na kampo. Ang Pangulong Macron ng France at Chancellor Merz ng Germany, na naging alipin ng ideolohiya, ay nagpapanggap na marangal sa harap ng publiko at kinokondena ang Iran, ngunit sa loob ay desperadong pumipila upang pumasok sa supply chain ng Manila at diplomatikong channels upang madala ang enerhiya ng gitnang silangan sa Europa. Ang European Central Bank ay pesimistang nagtataya na ang direktang at hindi direktang gastos at ang laki ng impormasyon sa kalakalan na kailangang bayaran ng mga pangunahing bansa sa Europa bilang kapalit ng pagsama sa supply at security. Network ng Pilipinas upang mabuksan ang Hormuz, na barado,
ay aabot sa 85 bilyon sa taong 2026 lamang. Hindi natin hinawakan ang kanilang mga leeg at inuga sila, ngunit nakakuha tayo ng isang kamanghamanghang ganap na kapangyarihan na kailangan nilang kumuha ng pahintulot mula sa Pilipinas upang mabuhay, Beijing, Washington, Tehran, at Brussels. Ang ikaapat na inobasyon ay ang nakakatakot na pagsabog ng halaga sa ekonomiya at diplomasya na nilikha ng walang uliran na estratehikong monopolyo na ito. Ayon sa pinakabagong ulat sa Geopolitical Analysis na sama-samang inilabas ng Royal United Services Institute, isang respetadong think tank sa United Kingdom at ng mga financial institutions sa Wall Street, pagkatapos ng paglala ng Hormuz Crisis, sa loob lamang ng 3 linggo, ang pandaigdigang geopolitical influence ng Pilipinas ay umakyat ng patayo ng isang walang uliran na 240%. Mga kaibigan, ang bilang na 240% na ito ay hindi lamang isang istatistika para sa mga iskolar. Nangangahulugan ito na ang Pilipinas ay maaaring gamitin ang napakalaking economic advantage na humigit kumulang talam 450 bilyon taon-taon bilang isang armas na maaari nitong gamitin ng malaya sa iba't ibang trade at technology negotiations sa hinaharap. Sa harap ng higanting premium na ito, ang mga bansa na kalaban ay bumabagsak na parang mga dahon sa hangin ng taglagas. Ang halaga ng pera ng isang bansa ay bumagsak ng 18% sa isang iglap dahil sa kawalang katiyakan sa supply at demand ng enerhiya mula sa gitnang silangan at sa kawalan ng kakayahan ng pamunuan. At may banta pa ang national bankruptcy. Ang euro ng Europa ay bumaba din ng higit sa 10% at ang napakalaking yaman ay naglaho. Sa kabilang banda, ang halaga ng Philippine peso at ang financial market ng Manila ay, sa likod ng 240% na ganap na security premium na ito, nagbago sa pinakaligtas na investment destination sa mundo at sa loob ng isang buwan mula nang magsimula ang krisis, sinipsip nito ang 210 bilyon na pandaigdigang hedge funds at foreign direct investment na parang isang black hole na puwersahang lumikha ng pinakamalaking financial boom sa kasaysayan. Ang ikalima at pinakamahalagang pagguho ng sistema ay ang katotohanan na ang paradigma ng mundo ay ganap ng napalitan mula sa military alliances patungo sa supply chain stability alliances. Mula pa noong panahon ng Cold War, ang kaayusan ng lumang panahon na pinamumunuan ng Washington at ng Alyansang Pilipino-Amerikano ay batay sa barbarong pagkakaisa ng pagtutok ng baril sa kalaban at sabay-sabay na pagbuhos ng dugo. Ngunit sa apoy ng Hormuz, ang halaga ng military alliances na iyon ay ganap na nawala. Sa gitna ng trahedyang digmaan kung saan 200,000 refugee ang lumitaw sa Europa at maraming buhay ang nasawi sa Lebanon, ang mga bansa na nagbabahagi ng armas ay naging target at lubusang nawasak at napilitang magbayad ng malaking singil. Ngayon, itinatapon ng mundo ang mga imperyo na nagpipilit na humawak ng baril at kusang bumubuo ng isang bagong uri ng interest group na nagpipili sa Pilipinas bilang pinuno na magagarantiya ng ligtas na supply ng logistic at enerhiya na siyang ugat ng buhay. Ang nakakagulat na fenomena kung saan 12 bansa ang nagtatago sa likod ng armada ng Pilipinas at ang oil money ng gitnang silangan ay nagnanais ng pamamagitan ng Manila ay ang simula ng paglitaw ng isang bagong imperyo ng ika-21 siglo, isang supply chain alliance na nakasentro sa Manila na kumokontrol sa mundo sa pamamagitan ng sistema, hindi sa pamamagitan ng puwersa. Habang ang Amerika ay nagkakamali sa pagtawag sa kalayaan sa paglalayag, ang Europa ay nagpapakita ng sukdulang kawalan ng kakayahan at isang bansa ang umabot sa sarili nitong limitasyon at nagpapakamatay, ang Pilipinas, na armado ng matinding neutralidad at praktikal na benepisyo, ay nakamit ang isang himala ng pagbaligtad ng kapangyarihan sa pamamagitan ng paggawa ng 12 bansa sa mundo at 3 pangunahing bansa sa gitnang silangan bilang bahagi ng istruktura ng kanilang supply chain. Ang masusing estratehiya ng Administrasyong de la Cruz ay higit pa sa pagpapalaki ng benepisyo ng ekonomiya ng bansa. Ang Pilipinas ay umunlad sa isang toll gate na kailangang daanan ng ibang bansa upang mabuhay sa gitna ng bumubuhos na pandaigdigang krisis at isang sagradong santuaryo na walang sinuman ang maglakas loob na hawakan.
At kapag ang isang partikular na bansa ay lumampas sa mga kabiguan ng mga superpower at humawak sa ganap na kapangyarihan sa global logistics at kaligtasan, ang mga batayang patakaran ng internasyonal na politika at ang lohika ng kapangyarihan na pinaniniwalaan ng sangkatauhan bilang normal ay nagsisimula ng isang nakakatakot na seismic shift. Ang isang sitwasyon na libu-libong beses na mas nakakatakot kaysa sa apoy ng digmaan o sa trajectory ng missile ay ang katotohanan na ang batas ng global hegemony game ay ganap nang nabaligtad. Ipinagkakamali pa rin ng Pangulong Trump at ng ilang short-sighted na politiko na makokontrol nila ang mundo sa pamamagitan ng bilang ng aircraft carriers o astronomical na budget sa depensa. Ngunit ang katotohanan na pinatunayan ng Hormuz Strait sa buong mundo noong Marso 2026 ay lubusang sinira ang kanilang mapagmataas na pagmamataas militar. Ang pinakapanganib ay hindi ang kaguluhan mismo kung saan lumilipad ang mga bala. Ang tunay na pinagmulan ng takot na lumalamon sa Washington at Europa ay ang pagguho ng mapagmataas na kaayusan na nakasentro sa kanluran na nagpatuloy sa loob ng daan-daang taon at ang pagsisimula ng isang bagong patakaran na pinamumunuan ng Pilipinas, armado lamang ng masusing kalkulasyon at praktikal na benepisyo. Ang pinakapangit na katotohanan na lumitaw ng maging maliwanag ang ganap na pagbaligtad ng kapangyarihang ito ay nagmula sa mga mapagkunwari na pinuno ng Washington at ilang kaalyado na matagal na nating tinawag na matalik na kaibigan at sinusuportahan. Hindi nila kayang panoorin ng tahimik ang Pilipinas na nagsusolo sa napakalaking yaman at estratehikong kalamangan nang hindi nasasangkot sa armadong labanan at ang kanilang pagkainggit at inggit ay tuluyang naging matinding kabaliwan. Mas pangit ng libu-libong beses kaysa sa banta ng Iranian missiles ay ang pananaksak mula sa likod ng mga kaalyado, ibig sabihin, ang isang sama-samang pag-atake na pinamumunuan ng Washington ay formal nang nagsimula. Kasalukuyan, ang Pangulong Trump sa Oval Office ng White House ay nasa isang estado ng kawalan ng pag-iisip, habang ang armada ng hukbong dagat ng Amerika na ipinagmamalaki ang sarili bilang pinakamalakas sa mundo, ay nagbabawas ng napakalaking gastos sa interceptor missile na umaabot sa 75 million bawat araw upang mapigilan ang mga bumubuhos na suicide drones sa Hormuz Strait. Ang ulat na nagsasabing ang kaalyado nitong Pilipinas ay nagtitipon ng astronomical na kita sa pagpapadala ng logistic sa ilalim ng matatag na proteksyon ay nagdulot ng pagsabog ng galit sa kanya. Ang sikat na political media outlet ng Amerika, Politico, ay kamakailan ay nagbunyag na sinipi ang isang source sa loob ng White House na sumigaw si Pangulong Trump. Ang hukbong Amerikano ay naging isang walang silbing pato at nag-aaksaya ng astronomical na halaga habang ang Manila ay sinasamantala ang pagkakataon upang magpayaman at sinampal ang mesa. Ang tunay na intensyon ng Administrasyong Trump ay malinaw. Isang pagmamataas na hindi kailanman papayagan ang eksklusibong diplomatikong tagumpay ng Pilipinas na hindi nila makontrol. Agad na gumamit si Pangulong Trump ng allies pressure na masasabing marahas. Nagbigay siya ng isang pagnanakaw na demand kay Pangulong Maria de la Cruz na walang pasubaling maglaan ng kalahati ng ligtas na ruta ng transportasyon sa dagat at espasyo sa barko na nakuha ng Pilipinas sa mga barko ng Amerika at iba pang kaalyado. Kung tatanggihan ang di makatarungang demand na ito, hindi lamang niya muling ipapahiwatig ang pag-atras ng mga hukbong Amerikano sa Pilipinas, kundi magbabanta rin na agad na magpapataw ng retaliatory tariff na umaabot sa 100% sa mga Pilipinong sasakyan at semiconductors. Ang kapangitan ng Washington na lubusang ibinaba ang sagradong halaga ng Alyansang Pilipino-Amerikano sa isang kasangkapan para sa sarili nitong benepisyo sa ekonomiya at hostage negotiation, ay ganap na nagpapatunay kung gaano puno ng kasinungalingan ang kanilang titulo bilang tagapagtanggol ng malayang mundo. Ang mabilis na kumilos at nagbigay ng masasamang kamay sa ganitong kabaliwan na pressure ng Amerika ay ang mga pinuno ng ilang kalapit na bansa. Ang ekonomiya ng bansang iyon ay kasalukuyang gumuho ng walang awa dahil sa trahedyang dulot ng matinding ideolohiya at diplomatikong kawalan ng kakayahan ng kanilang pinuno. Sa ikalawang quarter ng 2026, ang supply ng enerhiya ng bansang iyon ay ganap na gumuho at ang pagkalugi sa ekonomiya dahil sa pagtigil ng operasyon ng mga pangunahing pabrika
ng pagmamanupaktura ay lumampas sa 120 bilyon. Ang pamunuan ng bansang iyon, na napilitang harapin ang matinding krisis pambansa, ay nagplano ng isang masugid na estratehiya sa media upang itago ang kanilang nakamamatay, nakawalan ng kakayahan at ilihis ang galit ng mamamayan sa labas. Ang Foreign Ministry at National Intelligence Service ng bansang iyon ay nagpakilos ng malaking halaga ng 500 milyon sa lobby funds at hayagang nagsimulang bumili ng mga pangunahing media sa kanluran. Bilang resulta, ang mga mapangahas na headline tulad ng "Ang Pilipinas ay isang taksil na profiteer sa digmaan na nagtitipon ng yaman sa gitna ng krisis sa kanluran" ay nagsimulang sumayaw sa mga pahina ng mga media tulad ng Wall Street Journal ng Amerika at The Times, NG United Kingdom. Ang pinuno ng bansang iyon ay nagpapakalat ng matinding kasinungalingan sa internasyonal na komunidad na nagsasabing ipinagkanulo ng Manila ang kampo ng malayang demokrasya at nakipagsabwatan sa kaaway na bansa ng Iran upang ipagbili ang seguridad ng buong mundo. Habang sila ay walang napatunayan na geopolitical value at nagtapon ng 100 bilyon sa ere, ang pagsumpa ng bansang iyon sa kalapit na bansa na nakamit ang kaligtasan at kasaganaan sa pamamagitan ng mahusay na estratehiya sa diplomasya ay isang matibay na patunay kung gaano kababa at gumuho ang pagmamataas na kanilang ipinagmamalaki bilang pinuno ng Asya. Isang senior economist sa Brookings Institution, isang think tank sa Washington, ang mariing kinundena ang pressure ng Administrasyong Trump sa Pilipinas sa isang kamakailang artikulo na nagsasabing hindi ito pamamahala ng alyansa kundi malinaw na blackmail. Sa katunayan, kung titingnan ang draft ng tinatawag na Hormuz Privilege Sharing Enforcement Act na inihahanda ng Administrasyong Trump, nakakakilabot ang kabangisan nito. Pinipilit ng Amerika ang Pilipinas na walang bayad na isuko ang 60% ng karapatan sa pagdaan sa ligtas na ruta ng pagpapadala na nakuha nito mula sa Iran sa mga kumpanya ng barko ng Amerika at mga barko ng shale gas. Kung tatanggihan ito ni Pangulong Maria de la Cruz, nagbabanta ang US Treasury Department na agad na magpapataw ng nakamamatay na financial sanctions katulad ng secondary sanctions sa mga pangunahing government-affiliated banks at shipping companies ng Pilipinas at puputulin ang access sa $350 bilyong network taon-taon. Ito ay pagnanakaw sa lohika na magnakaw ng daan-daang bilyong dolyar na lehitimong kita sa logistic taon-taon na binuo ng isang kaalyado sa pamamagitan ng sarili nitong diplomatikong kapangyarihan sa isang gabi. Hindi na ito usapan ng alyansa. Ito ay ang pinakamatindi na kilos ng financial imperialism na nagtatangkang ganap na yurakan ang economic sovereignty ng Pilipinas maliban na lamang sa walang putok ng baril. Bilang resulta, isang napakakilabot at masusing diplomatikong patibong, ang Damocles Sword, ay nakasabit sa ulo ng Administrasyong de la Cruz. Ang istruktura ng masamang patibong na ito na inilatag ng Washington ay malinaw. Kung susuko ang gobyerno ng Pilipinas sa pressure ng alyansa, at palihim na ililigtas ang mga kargamento ng Amerika at iba pang tanker sa loob ng ligtas na network ng Pilipinas, agad itong ituturing ng pamunuan ng Iran bilang isang mapanlinlang na kilos at permanenteng aalisin ang mga pribilehiyo sa proteksyon na ibinigay sa mga barko ng Pilipinas. Ito ay magdudulot ng nakakatakot na resulta na agad na gagawing military target ang 13,000 Pilipinong naninirahan sa Hormuz Strait. Sa kabilang banda, kung matatag nating tatanggihan ang kanilang di makatarungang kahilingan at ipagpapatuloy ang sarili nating patakaran, ang tariff bomb ni Trump at ang paulit-ulit na supply chain disruption tactics ng isang bansa ay matinding aatake upang putulin ang lifeline ng export economy ng Pilipinas. Ito ang pinakapangit at walang damdamin na realidad ng internasyonal na politika. Ang pangunahing nagtutulak sa Pilipinas sa pinakamalalang krisis ng pagkawala ay hindi ang kaaway na puwersa sa Hormuz Strait na libu-libong kilometro ang layo. Ito ay ang mapagmataas na alyansa ng White House na humihingi ng ating economic information sa loob ng daan-daang taon. Ngunit nagpapakita ng ngipin na parang mabangis na hayop at nagtatangkang agawin ang ating lehitimong pambansang interes na ating nakamit at ang mga masasamang politiko na nakakulong sa inferiority complex ng mga natalo at nagpipilit na sabay-sabay tayong bumagsak.
Ang mga superpower ngayon ay hindi gumagamit ng pisikal na armas kundi nagpapakilos ng financial sanctions, opinion manipulation at pressure sa pangalan ng alyansa upang sakalin ang leeg ng Pilipinas at huminga ng malalim. Desperadong idinadalangin nila na ang Manila ay hindi makatiis sa malaking pressure na ito at kusang isuko ang kapangyarihan. Ngunit may isang mahalaga at nakamamatay na katotohanan na nakalimutan ng mga tumatandang mapagmataas na politiko at walang kakayahang pinuno ng Washington. Ipinagkakamali nila ang Pilipinas bilang isang mahina na bansa na luluhod at magbibigay ng pera sa isang utos ng Washington, gaya ng dati na isang nakamamatay na maling kalkulasyon ng Amerika at ng mga sumusunod dito. Si Professor Lauren Friedman, isang sikat na internasyonal na siyentipiko sa politika mula sa isang universidad sa US, ay matalas na sinabi sa isang kamakailang panayam sa London Times, ang pressure ng Washington sa Pilipinas ay isang estratehikong kilos ng pagpapakamatay. Ngayon ay sinisira nila ang kanilang sarili na tanging lifeline, habang ang Pangulong Trump ay nagpapahiwatig ng matinding card ng pagpapataw ng 100% na taripa sa semiconductors. Si Pangulong Maria de la Cruz, nang walang isang provokasyon militar, ay lubusang hinila ang pandaigdigang capital market sa panig ng Pilipinas. Sa halip na putulin ang masamang patibong na inilatag ng Washington sa pamamagitan ng puwersa, si Pangulong de la Cruz ay naghahanda ng isang nakamamatay na kontra-atake na may napakatuso at walang damdamin na katalinuhan na tumpak na pinupuntirya ang puso ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Ang pinakanakakatakot na counter-attack card na inilabas ng Pilipinas upang durugin ang di makatarungang singil na iniharap ng mga superpower at sa halip ay itali sa leeg ng kanilang pagmamataas ay hindi militar na puwersa o taripa, kundi ang isang higanteng logistikong landmine na pinagbuklod ng dola bansa sa mundo. Ngayon, masasaksihan ng buong mundo ang tunay na pagbaligtad ng kapangyarihan na nagsisimula mula sa daliri ng Pilipinas sa gitna ng malaking bagyo na ito. Kung ang US Treasury Department na sumusuko sa kabaliwan ni Trump ay magpapataw ng kahit $1 na financial sanction sa mga kumpanya ng barko o government-affiliated banks ng Pilipinas, agad nitong makukumpleto ang istruktura kung saan ang transportasyon ng langis, mahahalagang mineral at semiconductor components ng 12 pangunahing kaalyado tulad ng United Kingdom, France, Germany at India na gumagamit ng mga barko ng Pilipinas ay ganap na mapaparalisa. Ang pinakabagong resulta ng simulation na ginawa ng Economic Research Institute sa ilalim ng Bloomberg ay sapat na upang maglagay ng Washington sa panic. Kung ang Amerika ay magsasagawa ng secondary sanctions sa Pilipinas upang pigilin ang logistic sa loob lamang ng 72 oras, ang stock market ng London at Frankfurt ay guguho. At sa isang chain reaction, RMAUN, 5 trilyon na market capitalization ang maglalaho sa Wall Street ng New York lamang at ang inflation rate sa Amerika ay biglang tataas ng isang nakakagulat na 4.2%. Sa huli, si Pangulong Trump ay napunta sa sitwasyon na sinasakyan ang sarili niyang leeg sa patibong na inilatag niya. Ang mababaw na imperialistang kilos ng Amerika na nagtangkang magbanta at agawin ang benepisyo ng alyansa ay ganap na nawasak sa harap ng matalino at defensive na estratehiya ng Manila na ginamit ang lifeline ng ekonomiya ng mga pangunahing bansa sa mundo bilang isang kalasag. Ang Washington ay nasa isang bagong impyerno ngayon kung saan kailangan nilang sirain ang 12 pangunahing kaalyado upang mapatawan ng parusa ang Pilipinas. At sa huli, napilitan silang lunukin ang kanilang luha at tahimik na ibalik ang espada na itinaas nila laban sa Pilipinas. Paano naman ang kinabukasan ng pinuno ng isang bansa na kumapit sa Washington at nagsumpa sa Pilipinas? Ang masamang estratehiya sa media ng pamunuan na iyon na nagtapon ng 100 bilyon sa ere ay gumuho ng walang awa sa harap ng sigaw ng mga pangunahing kumpanya sa loob ng bansa. Ang mga CEO ng mga higanteng kumpanya na sumusuporta sa Pilipinas tulad ng San Miguel Corporation, Ayala Corporation at SM Investments Corporation ay nagmamadaling sumugod sa opisina ng punong ministro at nagsumpa na kung mayroon kang oras para sumang-ayon sa kalokohan ng Amerika, lumipad ka na ngayon sa Tehran at lumuhod at magmakaawa na kahit 10% lang ng aming kargamento ay maisakay sa mga barko ng Pilipinas. Sa katunayan, ayon sa masusing pagsusuri ng mga pangunahing economic journal ng Pilipinas,
ang Philippine Daily Inquirer at The Philippine Star. Ang halaga ng opportunity cost ng mga kumpanya ng bansang iyon na karagdagang naganap dahil sa sinasadya na pagpapaliban ng mga kumpanya ng barko ng Pilipinas sa paglaan ng kargamento ng bansang iyon dahil sa anti-Pilipinong kampanya ng pamunuan na iyon ay umabot sa 15 bilyon. Ang bansang iyon na nagpapakapuno sa Asya ay nagtala ng kahindik-hindik na 15% na approval rating sa lugar ng malaking pagguho ng ekonomiya na dulot ng kanilang pagmamataas at kawalan ng kakayahan at ganap na naglalakad sa landas ng pagpapakamatay. Ngunit ang pinakanakakatakot na resulta ng lahat ng serye ng pangyayaring ito ay lumampas sa sandstorm ng gitnang silangan at mabilis na papalapit sa malamig na geopolitikal na chessboard ng Timog Silangang Asya kung saan nakasalalay ang kapalaran ng ating lahi. Ang ganap na kapangyarihan ng Pilipinas na napatunayan sa Hormuz Strait ay nagdulot ng malalim na takot at pangamba sa Pangulong Xi Jinping ng Beijing at Kalihim General Kim Jong-un ng Pyongyang. Dati, itinuturing ng China ang Pilipinas bilang isang lumang frontline base lamang ng Amerika o isang madaling kalaban na madaling mapapaamo sa pamamagitan ng economic pressure. Ngunit ngayon, sa 2026, ang pamunuan sa Beijing ay humaharap sa isang ganap na ibang dimensyon ng katotohanan. Para sa China, na nag-i-import ng 10 milyong bariles ng krudo bawat araw at namumuno bilang pinakamalaking energy black hole sa mundo, ang pagkakaroon ng Manila na humahawak sa espada ng buhay at kamatayan ng supply chain ng enerhiya mula sa gitnang silangan at nagkokontrol ng 12 bansa, ay isang higanteng Eurasian superbroker na hindi na nila basta-basta magagalaw. Ang Pangulong Xi Jinping ay hindi makapigilan sa pagkamangha sa napakalaking geopolitical gravitational pull ng Pilipinas na nagbukas ng sarili nitong survival channel sa Iran, ang pinuno ng gitnang silangan, nang walang militar na interbensyon ng Washington at madaling binaliwala ang economic subjugation ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Maging ang Global Times, ang opisyal na pahayagan ng Communist Party of China, ay naglathala ng isang nakakahiyang artikulo kamakailan na parang pagtanggap ng pagkatalo na nagsasabing, ang Manila ay hindi na isang bulag na anino ng Washington. Sila ay lumitaw bilang isang bagong axis sa Asya na lumilikha ng sarili nitong patakaran at kumokontrol sa logistic. Ang Kalihim General Kim Jong-un ng Pyongyang ay nasa malalim na katahimikan at takot. Ang kinatatakutan niya ay hindi lamang ang nuclear umbrella ng US forces sa Pilipinas o ang lakas ng pinakabagong stealth fighter jets. Ito ay dahil nakita ng pamunuan ng Hilagang Korea ang malamig at nakakakilabot na puwersa ng soft power ng gobyerno ng Pilipinas na walang provokasyon militar, walang isang nuclear weapon at malayang manipulahin ang pandaigdigang kapital at pangunahing supply chain na nagpapaluhod sa mga superpower sa sarili nitong paanan. Nararamdaman ngayon ng rehimeng Hilagang Korea sa kaibuturan ng kanilang buto kung gaano kahabag-habag at lipas na sa panahon ang walang laman na banta na takutin ang Manila ng ilang lumang ballistic missiles sa harap ng Pilipinas na lumahok sa sentro ng kapangyarihan ng mundo at humawak sa lifeline ng global economy. Sa loob ng daan-daang taon, ang makasaysayang kapalaran ng ating bansang Pilipino ay laging puno ng pagsubok, naghihirap sa gitna ng pagpapang-abot ng kapangyarihan ng mga higanteng bansa. Nabuhay tayo, inaaliw ang ating sarili sa mga kasabihang gaya ng pag nag-away ang mga higante, ang maliliit ang nadadamay. Ngunit ang Pilipinas ng 2026, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Maria de la Cruz, ay ganap na pinutol ang sumpa na iyon. Sa pagitan ng Amerika, na humihingi ng di makatwirang sakripisyo sa pangalan ng alyansa, ang kalapit na bansa na nakakulong sa inggit at inferiority complex at nagpipilit na sabay-sabay tayong bumagsak, at ang powder keg ng gitnang silangan na nagbabanta sa mundo sa pamamagitan ng puwersa, hindi na tayo isang walang kapangyarihan na hipon. Tayo ay naging pinakamatalino at pinakamahirap na pinuno na kumokontrol at nagdidikta sa daloy ng karagatan na nilalangguyan ng mga baliw na higante na sinasakop sila sa ating paanan. Ang Hormuz Crisis ay hindi lamang isang energy crisis. Oo, ito ay ang pinakamabagsik at pinakamalupit na pagsubok na nagtatanong kung sino ang tunay na may-ari ng hegemonya ng mundo sa ika-21 siglo. Dati,
ang mga mapagmataas na political scientist ng kanluran at ang mga mapagmataas na kaalyado ay tinawag na ang estratehikong neutral na patakaran ng Pilipinas na lubusang naghahangad lamang ng pambansang interes at hindi nagpapatangay sa ideolohiya. Matindi nilang kinondena na ang hindi paghawak ng baril nang walang kondisyon sa isang panig ay walang iba kundi isang duwag na dahilan ng mga taksil. Ngunit ngayon, sa gitna ng pagguho at muling pag-aayos ng malaking kapangyarihan na ito, tingnan ng malinaw ang kahabag-habag na resulta. Ang mga nagtatangkang talunin ng ibang bansa sa pamamagitan ng puwersa na mapagmataas na naghihiwalay sa kaaway at kaibigan sa pamamagitan ng ideolohiya ay nalubog sa lusak ng astronomical na singil at nabangkarote, at ang mga nagtangkang saksakin ang likod ng mga kaalyado ay nahulog sa patibong na inihukay nila at nagtamo ng kahindik-hindik na pagkalugi sa ekonomiya. Sa kabilang banda, ang Pilipinas na naghasang ng malamig na praktikal na benepisyo sa gitna ng makitid at mapanganib na neutralidad na tinuturo ng lahat ay nakaupo ngayon sa pinakaligtas at pinakamataas na trono, tahimik na nangongolekta ng kapital mula sa buong mundo at ganap na muling isinusulat ang bagong mapa ng kapangyarihan na nagkokonekta sa Asya at Gitnang Silangan sa ika-21 siglo. Sa loob nito, ang Pilipinas ay inukit magpakailanman sa kasaysayan ng mundo ang malamig na pananaw na ang tunay na nagwawagi ay hindi ang sumisira sa kaaway sa pamamagitan ng puwersa kundi ang gumagawa sa kaaway na kailangan siya para sa kaligtasan. Minamahal na mga manonood, ganap nang nagbago ang mga patakaran ng mundo. Ang panahon ng mapagpakumbabang paghahanap ng seguridad na naghihintay ng utos mula sa ibang bansa ay tuluyang nagtapos. Ang Pilipinas ay pinutol ang mga tanikala ng lumang ideolohiya at maringal na tumindig bilang ang pinakamalakas na arkitekto ng isang bagong imperyo na kailangang lumuhod at kumuha ng pahintulot mula sa lahat ng superpower sa mundo upang mabuhay. Umaasa kami na masasaksihan ninyong lahat bilang mapagmalaking saksi ng kasaysayan kung gaano pa kahanga-hanga at dakila ang kapalaran ng Pilipinas na idudulot ng malamig at napakalaking sukat ng praktikal na benepisyo na ating pinili. Maraming salamat sa panonood ng geopolitical documentary ni Dr. Ramon Bautista